Noong dekada 60, sa isang liblib na nayon na nakapalibot ng mga kagubatan na parang mga higanting nakahiga sa dilim, namuhay si Mateo na puno ng determinasyon na tila bakal na hindi nabibinggi ng unos. Siya ay inaruga ng kanyang lolo Isidro mula pa noong pagkabata, ang matandang lalaking puno ng mga lihim na kwento tungkol sa mga anino sa gabi at mga bulong ng hangin na hindi mo matandaan pagdating ng umaga. Sa kasamaang palad, maagang pumanaw ang kanyang lolo. Iniwan siyang mag-isa sa mundo na parang dahon na nahulog sa gitna ng madilim na gubat, walang ugat na hawak sa lupa. Wala siyang balita kung saan naroroon ang kanyang mga magulang, bata pa lamang siya nang ipagkatiwala sa kanyang lolo, at ang mga alaala ay parang mga anino na nawawala sa sikat ng araw, nag-iiwan lamang ng kaba na hindi mo maipaliwanag. Sa edad na 18, si Mateo ay naging maaasahang magsasaka sa lupaing naiwan ng kanyang lolo, mga bukirin na puno ng mga tanim na parang mga buhay na nakahiga, naghihintay ng kamatayan sa bawat araw na hindi natatapos. Nag-aararo siya sa ilalim ng matinding sikat ng araw na nagbabaga tulad ng apoy mula sa impyerno, nagtatanim ng mga binhi na parang mga pangako ng bukas na hindi mo sigurado kung susibol, at nag-aalis ng damo na tila mga ugat ng mga demonyo na sumusubok na kalabanin ang kanyang pawis. Ginagawa niya ito sa kabila ng pagod na nagpapahirap sa kanyang mga buto, ng puyat na nagiging mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata, upang masigurong walang gawain na hindi natatapos bago sumapit ang dilim. Para sa kanya, mahalaga ang pagtatapos ng bawat araw dahil may nakabadyang panibagong tungkulin kinabukasan, mga gawain na parang mga tanikala na humihigpit sa kanyang leeg tuwing gabi. Nagpapaalala na ang buhay ay hindi pahinga kundi patuloy na laban sa mga hindi nakikitang kalaban. Hinangaan si Mateo sa kanilang komunidad dahil sa kanyang kasipagan na parang apoy na hindi namamatay kahit sa ulan, hindi siya nagpapahinga kahit linggo. Habang ang iba ay natutulog sa ilalim ng mga puno na parang mga bangkay na naghihintay ng libing. At dahil dito, marami ang nagtitiwala sa kanya, nakilala siya bilang isang taong maaasahan at masipag na parang bato sa gitna ng ilog na hindi naaapektuhan ng agos. Isang reputasyon na maipagmamalaki niya, ngunit sa loob-loob niya, ito ay parang maskara na sumasakot sa kanyang kalungkutan, isang balat na nagtatago ng takot na hindi niya maipaliwanag. Takot na parang mga kamay na humahawak sa kanyang dibdib sa tuwing tumutulala siya sa dilim ng gabi. Kasambahay niya ang mag-asawang sina Tatay Benito at Nanay Clara, na palaging nandyan para sa kanya tulad ng mga anino na hindi nawawala sa liwanag. Parang tunay na pamilya ang turing sa kanya, mga yakap na mainit sa gitna ng malamig na gabi, mga kwento na nagpapaalala na hindi siya lubos na mag-isa. Kasama ng kanilang pamilya si Diego, na naging matalik niyang kaibigan na parang dugo na nagdudugo sa iisang ugat. Natutuwa silang pareho sa isa't isa dahil sa kanilang pagkakaibigan na puno ng mga tawa na nag-ietso sa mga bukirin, at madalas silang naglalabas ng sama ng loob kapag nagtutulungan sa mga gawain sa bukid, mga oras na ang pawis ay halo ng saya. Ngunit sa loob ng mga bihis na iyon ay may mga anino ng takot na hindi nila sinasabi. Mahalaga kay Mateo ang malasakit ni Nanay Clara, na araw-araw siyang binibigyan ng pagkain 3 beses sa isang araw, tanghali, hapon, at gabi, mga ulam na mainit na parang yakap na nagpapawi ng lamig ng kanyang pagiging ulila. Nakatulong ito upang maramdaman ni Mateo na hindi siya nag-iisa sa mundo na parang isang puno na walang dahon sa taglamig. Ang kabaitan ni Nanay Clara ay nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa, kahit pa may kalungkutan ang naidudulot ng pagiging ulila, kalungkutan na parang isang butas sa kanyang dibdib na hindi nabuburi, na nagdudulot ng mga panaginip kung saan ang mga anino ay gumagalaw na parang mga kamay na humahabol sa kanya. Sa gabi, si Mateo ay madalas na nakaupo sa likod ng kanilang bahay, nakatingala sa mga bituin na parang mga mata ng mga ninuno na nakatingin sa kanya mula sa itaas, nagmumuni-muni tungkol sa mga lihim ng buhay na hindi niya maabot. Isa itong payapang sandali para sa kanya, ngunit sa gitna ng katahimikan ay may mga tunog, mga bulong ng hangin na parang mga boses ng mga patay, mga kaluskos sa mga dahon na parang mga paa ng hindi nakikitang nilalang. Nagbibigay ng pag-asa at pagninilay sa mga pangarap niya na parang mga bituin na malayo, ngunit nakikita pa rin. Minsan ay dinadalaw siya ni Diego, at sabay silang nagkukwento ng mga pangarap at hinanakit, mga kwento na puno ng tawa, ngunit sa loob ay may mga anino ng takot na hindi nila inaamin. Tulad ng mga kwento tungkol sa mga nawawalang tao sa gubat na hindi na nakabalik. Isang araw, iminungkahi ni Nanay Clara na magpahinga muna siya at huwag magtrabaho sa bukirin na parang nagbabala ng isang unos na darating. Nagtaka si Mateo at nagtanong kung bakit,
ang kanyang dibdib ay kumakabog na parang may hindi magandang balita na naghihintay sa dilim. Ngunit sinabihan siya ni Nanay Clara na may sorpresa para sa kanya, mga salita na parang mga bulong na nagdudulot ng kaba sa kanyang mga ugat. Kinagabihan, dinala ni Nanay Clara ang isang bagay na iniaalay para kay Mateo, kasama ng mainit na ulam na amoy ng kabutihan, ngunit halo ng isang kakaibang amoy ng takot. Hindi lamang ito ordinaryong regalo, bitbit din niya ang isang rosaryo na yari sa mga butil na parang mga buto ng mga patay, na kumikinang sa ilalim ng gasera na parang mga mata na nagbabanta. Sinabi niya kay Mateo na isuot ito sapagkat may nararamdaman siyang malaking pagbabago na darating sa buhay nito, pagbabago na parang isang dilim na lumalaki sa loob ng kanyang dibdib, handang lumabas sa tuwing sumisikat ang buwan. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa, ngunit sa loob ay may bigat na parang mga tanikala. Ang masisipag na tao ay laging pinagpapala ng magandang kinabukasan, ngunit minsan, ang dugo ay may sariling kwento na hindi mo mapipigilan. Naunawaan ni Mateo ang mensaheng ito at nagpatuloy siya sa kanyang kasipagan na puno ng pag-asa para sa isang mas maginhawang buhay, ngunit sa tuwing hawak niya ang rosaryo, nararamdaman niya ang isang init sa kanyang mga ugat na parang apoy mula sa impyerno, na nagdudulot ng mga imahe ng mga ngipin na matulis at mga mata na nagliliwanag sa dilim. Pasensya na po, Nanay Clara, pero hindi ko masyadong naiintindihan ang sinasabi niyo. Pwede niyo po bang diretsahin na lang ako? Nakakagulat naman na kailangan ko pang isuot itong rosaryo. Hindi ko po inaasahan ang mga sinasabi niyo eh. Sinabi niyo po na may dugong aswang ako at galing pa ito sa kwento ng lolo ko. Lumalabas na ipinagbilin daw ako sa inyo dahil magiging mapanganib ito kung hindi ako mapaghahandaan kapag dumating yung araw na maaaring maging masama ang aking kalagayan. Gulong-gulo si Mateo, ang kanyang isip ay parang isang gubat na puno ng mga anino na hindi mo malaman kung tunay o ilusyon. Kung dapat po ba akong maniwala sa inyo, Nanay Clara? Parang napakahirap kasing paniwalaan lalo na kung aswang ang usapan. Hindi ko pa kasi ito naranasan sa buong buhay ko, pero parang may bahagi sa akin na nagsasabing baka may katotohanan ang inyong sinasabi. Mahabang pahayag ni Mateo, ang kanyang boses na nanginginig na parang dahon sa hangin ng unos. Ang matatanda, meron talagang mga nalalaman na bunga ng kanilang karanasan at panahon, mga lihim na parang mga galos sa balat na hindi nabubura ng panahon. Hinawakan niya agad ang kamay ni Nanay Clara at tinanong kung nasa ayos ang kanyang kalagayan. Ang kanyang mga daliri ay malamig na parang hawak niya ang kamatayan mismo. Baka raw mas mabuting magpasuri muna siya sa doktor, ngunit iginiit niya na wala siyang sakit at totoo ang kanyang mga sinasabi, totoong kwento na parang mga bulong mula sa mga ninuno na nagdudulot ng kaba sa kanyang mga buto. Mula pa nung bata si Mateo, dinadalaw daw siya ng tatay niyang aswang, ngunit tinataboy siya ng lolo nito, mga pagdalaw na parang mga anino sa gabi, na nagdudulot ng mga tunog ng pagnguya at amoy ng dugo na hindi mo makalimutan. Ayon kay Nanay Clara, hindi raw dapat ikatakot ni Mateo ang pagiging aswang nito dahil mabuti naman siyang tao, ngunit kung dumating ang panahon na sinumpong ito, maaari siyang mawala sa sarili. Maging isang halimaw na may mga ngipin na matulis na parang mga talim, handang piraso ang laman ng mga hinintay nitong biktima. Grabe ang kabangbangga ng Mateo noon. Ngunit naalala niya rin ang mga sinabi ng lolo niya tungkol sa mga aswang, mga kwento na parang mga sumpa, na nagdudulot ng mga panaginip kung saan ang kanyang sariling anino ay gumagalaw ng hindi niya inaakay. Parang nagkakaroon ng konteksto ang lahat at tila may katotohanan sa mga sinasabi nito, na nagdudulot ng lamig sa kanyang balat na parang hawak ng mga kamay mula sa lupa. Habang puno ng alalahanin, sinabihan si Mateo ni Nanay Clara na kahit aswang ito, mabuting tao naman daw siya at huwag na raw isipin na ito'y masamang bagay. Ngunit sa loob ng mga salitang iyon ay may babala na parang isang dilim na lumalaki sa kanyang dibdib. Sa mga oras na yon, naramdaman ni Mateo ang bigat ng sitwasyon at nakita niya ang katotohanan sa mga sinasabi ni Nanay Clara, katotohanan na parang isang pinto sa impyerno na hindi mo na masasara. Ang pagiging ulila, ang hirap ng buhay at ang issue tungkol sa aswang, lahat ito'y nagsama-sama upang dalhin siya sa puntong walang malinaw na direksyon, na parang nasa gitna siya ng isang gubat na puno ng mga anino na humahabol sa kanya. Natapos ang pag-uusap nila at nagpaalam na si Nanay Clara, ang kanyang mga hakbang na parang mga bulong ng hangin sa gabi. Hindi makapagsalita noon si Mateo, tumango na lamang siya, ang kanyang lalamunan ay tuyo na parang hawak ng mga kamay ng takot. Isang buwan na lang ay kaarawan na ni Mateo, at iniisip niya ang mga maaaring mangyari kapag yonig dumating,
mga imahe ng kanyang sariling anyo na nagbabago, mga ngipin na lumalaki, at mga mata na nagliliwanag ng gutom sa dilim. Sinabi ng kanyang lolo noon ang tungkol sa aswang, kaya bagaman hindi niya pa ito mismo nakikita, naroroon ang takot at ang alalahanin sa kung ano ang maaaring kahinatnan kapag ito ay nagkatotoo. Takot na parang mga kuko na kumakalmot sa loob ng kanyang dibdib, nagdudulot ng mga hininga na mabigat at hindi maayos. Kung totoo man ang lahat ng ito, wala siyang magagawa kundi harapin ito kahit natatakot siya, sana hindi ko naman na ang pagiging aswang. Lalong-lalo na kung isa namang ordinaryong tao ang aking magulang. Lahat ng ito ay dumadaloy sa isip niya at kahit anong mangyari, umaasa pa rin siyang mali ang kinatatakutan niya at baka hindi nga ito totoo, pag-asa na parang isang ilaw sa gitna ng madilim na yungib. At kaya siya binigyan ni Nanay Clara ng rosaryo, naisip niya na may kinalaman ito sa kanyang mga sinabi, na parang isang sandigan laban sa mga anino na lumalapit. Ginamit niya ito sa pagdarasal sa altar sa bahay, ang bawat butil na parang hakbang palayo sa dilim, ngunit napansin niya ang pagbabago sa sarili, mas nagiging tahimik at nag-iisip, ngunit sa tuwing hawak niya ito, nararamdaman niya ang isang pulso sa kanyang mga ugat na parang isang tibok ng isang puso na hindi kanya. Ang buhay niya ay nagbago at isinasaayos niya na lang ang mga bagay na mahalaga, ngunit ang kanyang kaibigan na si Diego ay hindi niya na masyadong nakakausap, mga usapan na biglang nawala, parang mga anino na nawala sa sikat ng araw. Nagtanong pa ito kay Nanay Clara kung may problema ba si Mateo, ang kanyang mukha na puno ng pag-aalala na parang nakikita na niya ang mga anino sa mga mata ng kanyang kaibigan. Sabi ni Nanay Clara, mayroon lang daw siyang pinagdadaanan na hindi madaling ipaliwanag sa iba, mga lihim na parang mga sumpa na hindi mo masabi ng buo. Sa kabila ng lahat, pinili niyang magpakatatag at umasa pa rin siya sa magandang kahihinatnan, ngunit sa tuwing gabi, ang mga tunog sa labas, mga kaluskos ng mga dahon, mga ungo ng hangin, ay nagdudulot ng kaba na parang may mga mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Isang linggo bago ang kaarawan ni Mateo, napansin niya si Nanay Clara na abala sa paglalagay ng mga patpat na may garapon sa paligid ng kanilang bahay. Mga garapon na puno ng asin at bawang na parang mga bantay laban sa mga nilalang na gumagapang sa gabi, nakapwesto sa mga sulok at mailayong ilang dipa mula sa bahay, na nagdudulot ng amoy na matalim at nakakabinging na parang proteksyon laban sa mga anino na lumalapit. Parang ginagawa niyang proteksyon laban sa isang unos na darating na nagdudulot ng kaba sa dibdib ni Mateo na parang mga kamay na humihigpit. Nagtaka si Mateo kaya tinanong niya si Nanay Clara. Ano po ang mga silbi ng mga ito? Tanong niya, ang kanyang boses na nanginginig na parang dahon sa hangin. Tugon ni Nanay Clara, ito ay upang hindi makalapit ang tatay mo na inakala niyang bumibisita tuwing gabi, lalo na habang papalapit ang kaarawan mo. Mga pagbisita na parang mga anino na may amoy ng dugo at gutom, na nagdudulot ng mga tunog ng pagnguya sa dilim. Isang palaisipan ito kay Mateo kung ang kanyang ama nga ay talagang dumadalaw, na nagdudulot ng mga imahe sa kanyang isip ng isang nilalang na may mga mata na pulang-pula at mga pakpak na parang balat ng paniki na basang-basa ng dugo. Nais niyang makausap ito, ngunit mariin sinabi ni Nanay Clara na hindi ito dapat mangyari, dahil baka mas lalo lamang mapalala nito ang sitwasyon ng pagiging aswang ni Mateo, sitwasyon na parang isang sumpa na lumalaki sa loob ng kanyang katawan, handang sumabog sa tuwing sumisikat ang buwan. Tumahimik na lamang si Mateo. Pinag-isipan ang sinabi ng matanda, ang bawat salita na parang sibat na tumatago sa kanyang kaluluwa. Lumipas ang mga araw at tumindi ang kanyang kaba, na parang apoy na hindi namamatay sa loob ng kanyang dibdib, sa tuwing gabi. Ang mga tunog sa labas ay nagiging mas malakas, mga kaluskos na parang mga paa ng mga hayop na may kuko, na nagdudulot ng pagkahilo at init sa kanyang katawan. Sa pagsapit ng gabi bago ang kaarawan ni Mateo, gulong-gulo ang kanyang isipan. Ano kaya ang mangyayari sa gabing yun? Napansin niyang muling nagpunta si Nanay Clara at may dala itong banig, at sinabi sa kanya na mananatili siya sa bahay ni Mateo ng isang linggo, mga araw na parang mga tanikala na humihigpit sa kanyang leeg. Bagaman may pag-aalala, hindi nagpakita ng takot si Nanay Clara. Si Mateo ang natatakot, paano kung hindi niya makontrol ang sarili at masaktan si Nanay Clara? Ang imahe ng kanyang sariling mga kamay na may mga kuko na matulis, handang piraso ang balat ng taong pinakamamahal niya, na nagdudulot ng luha sa kanyang mga mata. Nang sinabi niya ito sa matanda, hindi siya natakot. Sa halip, umiti ito at tinapik ang pisngi ni Mateo ng may pagmamahal na parang yakap sa gitna ng unos.
Gusto ni Mateo na iwan na lamang siya at Italy para masiguradong walang masamang mangyayari, mga tali na parang mga ugat na magiging harang sa kanyang sariling dilim. Subalit ang gising si Nanay Clara. Kailangan umano ni Mateo na maging malakas dahil naniniwala siyang kakayanin ito ni Mateo. Paniniwala na parang isang ilaw sa gitna ng madilim na yungib. Sa gitna ng lahat ng ito, dumating si Diego, ang kaibigan ni Mateo, ang kanyang mukha na puno ng determinasyon na parang hindi natitinag ng unos. Ipinahayag niya na doon din siya matutulog kasama ang kanyang ina. Hindi siya natatakot kahit pamadjin ang mga sabi-sabi tungkol sa pagiging aswang ni Mateo, mga sabi-sabi na parang mga bulong na nagdudulot ng kaba sa buong nayon. Habang nakikinig si Mateo, sinabi ni Diego na nandyan siya para maging suporta at kakampi. Kahit may kaba, naramdaman ni Mateo ang suporta ng mga kaibigan na parang isang pader, laban sa mga anino. Ngunit hindi pa rin ito sapat para mawala ang kanyang pag-aalala. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa na itali siya para makasiguro, ang kanyang boses na parang daing ng isang bata sa gitna ng bangungot. Tumingin si Nanay Clara kay Diego at napagpasyahan nila na sundin ang hiling ni Mateo. Agad bumunta si Diego sa kanilang bahay at bumalik na may dalang lubid na matibay na parang mga ugat ng puno na hindi nabubunot. Habang tinitingnan ni Nanay Clara ang ginagawang pagtali kay Mateo, hindi niya mapigil ang kanyang pagluha, mga luha na parang dugo na tumutulo sa lupa ng pagmamahal at takot. Sa gitna ng bahay, pinili ni Mateo na itali ang kanyang mga paa sa kung saan mas magiging komportable siya, ngunit ang mga tali ay parang mga tanikala ng kapalaran na humihigpit sa kanyang mga buto. Matapos ang lahat, nagpasalamat si Mateo sa kanila, ang kanyang boses na puno ng pasasalamat, ngunit halo ng takot na parang mga bulong sa dilim. Wala siyang pamilya, ngunit sa pakiramdam ng mga ito, naramdaman niya na mayroon siyang pamilya na nagmamahal sa kanya, pagmamahal na parang isang ilaw na nagliliwanag sa gitna ng madilim na gabi. Ano man ang mangyari, sinabi ni Nanay Clara, mahal kita. Katulad ng kung paano ko minahal ang aking mga anak, hindi kita pababayaan, mga salita na parang isang dasal laban sa mga demonyo sa loob niya. Sa gabing yon sa kabila ng kanyang pangamba, natagpuan ni Mateo ang lakas ng loob at ang init ng pagmamahal mula kina Nanay Clara at Diego na parang tunay na pamilya, isang pamilya na handang harapin ang dilim ng magkasama. Ilang sandali lang ay naglatag ng banig si Diego sa harap ni Mateo at isinara ang pinto, ang tunog ng pinto na parang huling harang laban sa labas na mundo. Sa loob, may liwanag mula sa maliit na gasera na parang isang bituin na nagliliwanag sa gitna ng impyerno, at naisa ng patayin ito ni Diego upang makatulog na. Pero hindi pinayagan ni Mateo. Mas mabuti raw na maliwanag kaya't sumang-ayon na lang si Diego. Ang kanyang dating kampanting mukha ay unti-unting nagbago, siya ay naging tahimik at tila nag-iisip ng malalim, na parang may anino na dumadapo sa kanyang mga mata. Napansin ni Mateo ang bigla ang pagbabago ni Diego, parang may bumabagabag sa kanya, pagbabago na parang isang babala ng darating na unos. Pagdating ng 12 ng gabi, nagsimula ang hindi pangkaraniwang pangyayari para lamang linawin ang mga lihim na matagal nang nakatago sa dilim. Ang susunod na bahagi ng kwento ay batay sa totoong pangyayari na aking isasalaysay. Alam ko ito sapagkat si Mateo ay aking ama. Kayo na ang humusga. Balik tayo sa kwento. Nagising si Nanay Clara at kumatok sa pinto na parang isang daing mula sa labas. Sinabi niyang dumating na ang tatay ni Mateo. Dumating na ang nilalang na may mga mata na nagliliwanag sa dilim at amoy ng dugo na sumusuka sa hangin. Sumilit si Diego sa bintana at nagulat siya sa kanyang nakita. Nakita ang isang anino na matangkad at payat, na may mga pakpak na parang balat ng paniki at mga ngipin na kumikinang tulad ng mga talim sa buwan ng liwanag. Tinanong ni Mateo kung nakikita ni Diego ang tatay niyang aswang, at tumango si Diego. Nasa bulwagan daw ang ama nito at nakakatakot ang anyo na parang isang halimaw na lumabas mula sa mga alamat, na may mga kuko na matulis na parang mga sanga ng puno ng akasya at mga mata na walang kaluluwa, handang lamunin ang liwanag. Ilang sandali pa, narinig ni Mateo ang isang boses ng lalaki sa labas, gasgas at garalgal na parang hininga mula sa libingan, mula sa kanyang ama na nag-uungo ng mga salita na hindi niya maunawaan. Ngunit naguguluhan siya kung bakit tila kilalang kilala ito ni Nanay Clara. Sinabi kasi ng nanay na alisin ang mga pangontra para makalapit ang aswang, ngunit tumutol si Nanay Clara. Unang beses narinig ni Mateo mula kay Nanay Clara ang mga salitang, "Lubayan mo ang anak mo, Rafael." Hindi ka ba naaawa?
Umalis na dito at hayaan mo siya. Huwag mo siyang kunin sa akin, mga salita na parang mga sibat na tumatago sa dilim, nagdudulot ng katahimikan na parang patay na lungsod. Naguguluhan si Mateo sa mga sinambit ni Nanay Clara. Tila may kahulugan ito na hindi lubos maunawaan ni Mateo, kahulugan na parang isang lihim na matagal nang nakatago sa loob ng kanyang pamilya, na nagdudulot ng kaba na parang mga kamay na humahapit sa kanyang lalamunan. Parang nagpapahiwatig si Nanay Clara na mayroong espesyal na kaugnayan si Mateo sa kanya, na parang dugo na nagdudugo sa iisang ugat, ngunit inihiwalay ng mga sumpa. Gusto niyang makita ang kanyang ama pero pinipigilan niya ang sarili. Inisip niya ang maaaring mangyari kung siya'y makawala, ang kanyang sariling anyo na nagbabago sa isang halimaw na handang sakmalin ang unang makita, na nagdudulot ng pagkahilo at init sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay may malaking misteryong bumabalot sa kanyang pamilya, misteryo na parang isang yungib na puno ng mga anino na hindi mo malaman kung saan nagsisimula ang katotohanan. Kasabay nito, nagsimulang umalulong ang mga aso sa paligid, mga ungol na parang mga daing ng mga kaluluwa sa impyerno. Kahit malayo dinig nila ito na parang may tinatawag na mga halimaw na puwersa mula sa lupa. Ramdam ni Mateo ang pagkahilo at init ng katawan na tila ba may apoy na sumusunog sa loob ng kanyang mga ugat, na nagdudulot ng mga imahe ng dugo at laman na hindi niya kontrolado. Ang mga tali sa kanyang mga paa ay humihigpit na parang mga ugat na sumusugod, ngunit ang kanyang dibdib ay kumakabog ng mabilis na parang tambol ng digmaan sa dilim. Bigla siyang nagsimulang magbago, ang kanyang mga ngipin ay lumalaki na parang mga talim, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng pula na parang apoy mula sa impyerno, at ang kanyang mga kuko ay lumalabas na matulis na parang mga sanga ng puno ng demonyo. Sumigaw siya ng isang ungol na parang daing ng isang halimaw, na nagpatalo ng mga aso sa labas at nagdudulot ng kaguluhan sa buong nayon. Ngunit ang mga tali ay hindi nabakol, hinila niya ang mga ito ng mailakas na hindi niya inaasahan, ang bawat galaw na parang isang sumpa na sumasabog sa kanyang katawan. Lumapit siya sa pinto, ang kanyang mga paa na hindi na gumagawa ng tunog na parang mga paa ng isang multo, at ang amoy ng kanyang sariling init na parang bulok na laman na naghahalo sa hangin. Sa labas, ang kanyang ama ay nakatayo, ang anyo nitong matangkad at payat na parang isang puno na namamatay, na may mga pakpak na dumadampi sa hangin na parang mga balat ng mga patay, at mga mata na walang habag na parang mga abiso ng gabi. Anak, lumapit ka. Ito ang iyong tunay na anyo, huwag kang matakot sa dugong nagdudugo sa loob mo, bulong ng ama, ang boses nitong garalgal na parang hininga mula sa libingan na nagdudulot ng kaba sa mga buto ni Mateo. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang si Nanay Clara, ang kanyang mukha na puno ng luha at determinasyon na parang isang ina na handang harapin ang demonyo para sa kanyang anak. Hindi mo siya madadala, Rafael. Siya ay anak ko rin. Hindi mo siya gagawin na tulad mo, isang halimaw na gumagapang sa dilim at naggangat ng laman ng mga hindi nakikita, sigaw niya, ang kanyang boses na parang isang dasal na sumasabog sa gabi, na nagdudulot ng katahimikan sa mga aso na biglang tumigil sa pag-uungol. Sa sandaling iyon, lumitaw ang katotohanan, si Nanay Clara ay tunay na ina ni Mateo, na nag-iwan sa kanya sa lolo dahil sa takot sa dugong aswang na nagmumula sa ama niyang si Rafael. Ipinagbilin mo sa akin ang bata, ngunit hindi mo sinabi na ikaw ang magiging sanhi ng kanyang kapahamakan. Umalis ka na, o kukunin ko ang rosaryo at gagamitin ko itong sandata laban sayo. Dagdag niya, hawak ang rosaryo na parang isang krus laban sa demonyo, ang bawat butil na kumikinang sa buwanang liwanag na parang mga mata ng mga santo. Ang ama ay tumigil, ang kanyang mga mata na nagliliwanag ng galit, ngunit halo ng lungkot na parang isang halimaw na may puso pa rin. Clara, hindi ko gustong kunin siya. Ginawa ko ito upang protektahan siya mula sa akin mismo. Ang dugo ko ay sumpa, ngunit ang kanyang lakas ay para sa kanya, hindi para sa akin. Ngunit ang mga salita ay hindi sapat, ang mga ungol ng mga aso ay muling sumabog, at ang ama ay umatras sa dilim, ang kanyang anyo na nawawala na parang usok mula sa apoy ng impyerno, nag-iiwan ng amoy ng bulok na dugo sa hangin. Bumalik si Mateo sa kanyang anyong tao, ang mga ngipin at kuko na bumabalik sa normal, ngunit ang kanyang dibdib ay puno ng mga tanong na parang mga sugat na hindi gumagaling. Ang gabi ay lumipas ng walang karagdagang unos, ngunit ang takot ay nanatili tulad ng isang anino sa loob ng bahay. Kinabukasan, ang kaarawan ni Mateo ay dumating na parang isang bagong simula, ngunit halo ng mga alaala ng dilim na hindi niya malilimutan. Si Nanay Clara at Diego ay nanatili bilang kanyang pamilya,
ngunit ang lihim ay nagiging mas mabigat, ang dugong aswang ay hindi nawala, ngunit ito ay nagiging isang sandigan sa mga darating na pagsubok. Lumipas ang mga buwan, at ang buhay ay bumalik sa normal na parang isang ilusyon, ngunit sa loob ni Mateo ay may isang apoy na hindi namamatay, handang sumabog sa tuwing naririnig niya ang mga tunog sa gabi. Isang araw, ang payapang buhay ay nabasag, si Diego, ang kanyang matalik na kaibigan na parang dugo na nagdudugo sa iisang ugat, ay pinatay ng mga tambay sa isang liblib na baryo malapit sa Canaga. Ang balita ay dumating tulad ng isang kidlat sa gabi, nagdudulot ng galit sa dibdib ni Mateo na parang apoy mula sa kanyang dugo. Si Diego, na laging nandyan sa kanyang tabi sa mga bukirin, na nagbibigay ng tawa sa gitna ng pawis at pagod, ay natagpo ang nakabulagta sa palayan, ang kanyang katawan na puno ng mga sugat mula sa mga patalim na parang mga kuko ng mga demonyo. Ang dugo niyang kumakalat sa lupa na parang isang ilog ng kamatayan. Ang mga tambay, mga lalaking mabagsik na parang mga hayop sa gubat, na nag-iinuman sa mga madilim na sulok, ay ang mga salarin, ayon sa mga bulong ng mga kapitbahay. Hindi makapaniwala si Mateo, ang kanyang mundo ay umikot na parang isang dilim na lumulon ang liwanag. Bakit siya? Bakit hindi ako? Siya ang aking kapatid sa puso, ang aking sandigan sa mga gabi ng takot, bulong niya sa kanyang sarili, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig na parang hawak niya ang galit ng kanyang dugo. Si Nanay Clara ay umiyak ng walang tigil, ang kanyang mga luha na parang dugo na tumutulo para sa nawalang anak na parang tunay niyang dugo. Kailangan nating maghiganti, Mateo. Hindi natin matitiis na mawala siya ng ganito, mga salarin na parang mga halimaw na naglalakad sa araw, handang pumatay ng walang habag. Ngunit sa loob ni Mateo, ang dugong aswang ay gumagalaw na parang isang apoy na handang sumabog, nagdudulot ng mga imahe ng kanyang sariling mga ngipin na sakmal sa laman ng mga salarin. Dumating si Mang Tomas, ang matandang albularyo na parang isang ninuno mula sa mga alamat, na may mga mata na nakakakita sa dilim at mga kamay na may kapangyarihan laban sa mga sumpa. Alam ko ang iyong dugo, Mateo. Ito ang oras na gagamitin mo ito para sa hustisya, hindi para sa kasamaan. Ako ang sasama sa iyo, may mga ritual na magbubulag sa mga mata ng mga tao, ngunit ang iyong pang-amoy ay ang susi sa mga anino. Tumango si Mateo, ang kanyang dibdib ay puno ng determinasyon na parang bakal, ngunit halo ng takot na parang mga kamay na humahapit sa kanyang lalamunan. Tinanong niya si Nanay Clara kung sigurado siya sa kanilang plano dahil buhay ng kanyang anak ang nakataya, buhay na parang isang kandila sa gitna ng unos. Sinagot siya ni Mang Tomas na kampante siya sa kanilang grupo para matiyak ang kaligtasan ni Mateo. Nangako rin siya na makakauwi ng ligtas ang binata, ang kanyang boses na parang isang dasal na sumasabog sa gabi. At kahit hindi na nagsasalita si Nanay Clara, ipinakita niya ang pagmamahal sa pamamagitan ng isang halik sa pisngi ni Mateo. Halik na parang isang yakap mula sa langit, na nagpaalis ng kanyang pag-aalala, ngunit nag-iiwan ng init sa kanyang mga ugat. Umiti siya at mahigpit na niyakap ang ina. Nay, huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat po ako. Pangako po yan. Sabi niya, ang kanyang boses na puno ng tibay na parang hindi natitinag ng dilim. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakakamit ang hustisya para sa pagkamatay ng kapatid ko. Iminungkahi ni Mateo na umalis ng hating gabi para maghanda sa kanilang paglalakbay. Gusto niyang pag-aralan muna ang lugar at makakuha ng impormasyon mula sa tao kapag narating na nila ang kanilang destinasyon. Mga lugar na puno ng mga anino at mga bulong ng mga patay. Alam niyang malalaman niya ang katotohanan dahil sa kanilang malapit na koneksyon bilang magkapatid sa puso, ngunit ang dugo niya ay handang sumabog para sa hustisya. Sinabi ni Mang Tomas na dahil isa siyang gabunan, may kakayahang amoyin ang mga bakas ng dugo at takot, maaari siyang maging daan para mahanap nila ang salarin kahit sa pinakamaliit na bakas lang nito. Bakas na parang mga ugat ng isang sumpa na hindi nabubura. Madaling araw nang mag-umpisang maglakbay sina Mang Tomas at Mateo. Sakay ng kalabaw na mabagal ngunit matibay na parang mga paa ng mga ninuno, nasa pagitan ito ng Matag-ob at Canaga. Kaya't kahit mabagal ang kalabaw, makakarating naman sila bago pa sumikat ang araw, araw na parang isang maskara ng liwanag sa gitna ng dilim ng kanilang misyon. Pinili nilang magkalabaw para hindi pagdudahan at magmukhang ordinaryong magsasaka lamang, ngunit sa loob ng kanilang mga puso ay may apoy ng galit na handang sumabog. Nang dumating sila sa Canaga, bandang 9 ng umaga, agad nilang nakita ang lugar na pinangyarihan ng krimen. May mga kandila at bulaklak doon, tanda ng pagdadalamhati para kay Diego,
Kandila na nagliliwanag ngunit nag-iiwan ng anino ng kamatayan, bulaklak na nalalanta na parang buhay na natapos ng maaga. Malapit ito sa bayan, indikasyon na maaaring nakapaglakad pa si Diego bago siya nasaksak. Lakad na puno ng pag-asa na biglang nabasag ng mga patalim na parang mga kuko sa dilim. Mahirap makakuha ng impormasyon dahil kakaunti ang mga bahay sa paligid, mga bahay na parang mga libingan na walang tunog mula sa loob. Sa gitna ng kanilang pagtatanong, may dumaan na matandang lalaki na para bang may hinahanap, isang anino sa araw na parang naghihintay ng kaluluwa. Nilapitan siya ni Mang Tomas at nagkunwaring may inaalam din, magandang umaga ho. Taga rito ho ba kayo? Anong nangyari ba't may mga kandila at bulaklak? May namatay po ba rito? Tanong niya, ang kanyang boses na parang isang bulong na hindi nakakabighani. May nasaksak dito kahapon. Akala ko pa nga ay kasama ang anak ko kaya nandito ako. Pero mga tambay pa lang may kagagawan. Nadamay lang ang grupo ni Diego, sagot ng matanda, ang kanyang mga mata na puno ng lungkot na parang nakikita pa rin niya ang dugo sa lupa. Kahit walang nakuhang detalye mula sa kanya, nagkaroon naman ng ideya sina Mang Tomas at Mateo kung ano ang nangyari, ideya na parang isang bakas ng dugo na hindi nabubura. Sinundan nila ng tingin ang matanda nang matapos ang pag-uusap. Tiningnan nila kung saan siya patungo at napansin na nagtungo siya sa palayan na parang isang bukirin ng mga anino, puno ng mga tanim na parang mga katawan na nakahiga. Sinabi ni Mang Tomas na may posibleng lugar para hanapin ang salarin. Sa kanilang pagdating makikilala ni Mateo kung sino ang pumatay base sa amoy ng dugo at takot na hindi nabubura ng ulan. Pero kung sakaling hindi doon naninirahan ang salarin, maaaring matagalan pa ang kanilang paghahanap, na parang isang paglalakbay sa gitna ng gubat na walang dulo. Ipinaliwanag ni Mang Tomas na ikot ang kalabaw sa tabi ng palayan mamayang gabi para mas mapatindi pa ang pang-amoy ni Mateo. Sinabihan niya si Mateo na walang ibang madadamay at ang tunay na salarin lamang ang kanilang puntirya, salari na parang mga halimaw na naglalakad sa araw, handang pumatay ng walang habag. Sinabi rin ni Mang Tomas na handa siyang makipag-usap sa mga taong marurunong sa lugar. May kakilala siya roon na makakatulong sa kanila upang mapanatiling lihim ang kanilang misyon, lihim na parang mga bulong sa dilim. Tinanong ni Mang Tomas si Mateo kung kaya niyang gawin ang mga hakbang na ito. Tumango lamang si Mateo. Buong pagtitiwala at handa sa anumang mangyari, handa na parang isang mandirigma na naghihintay ng digmaan sa gabi. Buo ang loob niyang harapin ito dahil mahalaga para sa kanya na maibigay ang katarungan kay Diego at sa kanilang pamilya, katarungan na parang dugo na dapat mabayaran ng dugo. Naghintay sila sa parke hanggang magdilim, parke na parang isang bukirin ng mga anino, kung saan ang bawat puno ay parang isang bantay na nakatingin sa kanila. Gustong makasigurado si Mang Tomas na ito nga ang tamang tambayan. Umasa siyang may makukuha silang impormasyon o iba pang malalaman tungkol sa lugar. Ngunit tila nilampasan ng tao ang parke. Napakatahimik at wala silang ibang kasama kundi ang isa't isa, katahimikan na parang hininga ng mga patay na nagdadala ng kakaibang kaba ngunit ang kanilang determinasyon ay hindi natinag tulad ng isang apoy na hindi namamatay sa ulan. Nang sumapit ang 1:00 ng gabi, sinabi ni Mang Tomas na kailangan na nilang kumilos. Sinabi niyang dapat siyang sundin ni Mateo at kailangang magtiwala sa kanya. Wala nang tanong si Mateo. Tumango lamang at agad na naglakad patungo sa kanilang pakay, ang kanyang mga paa na parang hindi gumagawa ng tunog sa dilim. Bagaman may kaba, pinilit niyang labanan ito. Batid niya kung paano ilabas ang kanyang pagiging aswang, isang lihim na kani-kanina lang ay natutunan niya, na parang isang sumpa na lumalabas sa tuwing iniisip niya ang dugo at laman. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng pagkahayok sa laman, nagagawa niyang magbago, pag-iisip na parang isang apoy na sumusunog sa kanyang isip, nagdudulot ng mga imahe ng mga biktima na sumisigaw sa dilim. Bagaman alam niyang hindi ito ang tunay na sanhi ng kanyang transformasyon, ito ang susi sa kanyang lakas na parang isang demonyo na nagigising sa loob ng kanyang katawan. Habang papunta sila sa kanilang destinasyon, huminto si Mang Tomas malapit sa ilog, isang ilog na tubig ay madilim na parang dugo sa gabi, na may mga tunog ng mga palaka na parang mga daing ng mga kaluluwa. May dala siyang ritual na siyang magbubulag sa mga mamamayan doon, isang sinaunang pamamaraan na kilala lamang ng mga marurunong, na parang isang sumpa na nagpapahid ng mga mata ng mga tao sa kanilang paglalakbay.
Sa pamamagitan nito, nagiging hindi kapansin-pansin ang kanilang paglalakbay na nagbibigay kay Mateo ng pagkakataon na mapag-aralan ang lugar na puno ng mga anino at mga bahay na parang mga libingan. Alam ng mga tao na may aswang na naroroon, pero ang spell na ito ay nagbibigay kahit pansamantalang kaligtasan na parang isang maskara sa gitna ng katotohanan. Pagdating sa tamang destinasyon, naramdaman ni Mateo ang isa sa mga bahay ay posibleng tahanan ng maisala sa pagkamatay ni Diego. Bahay na nakalubog ito sa malalim na liblib at napapalibutan ng mga puno ng niyog na parang mga bantay na may mga mata sa dilim. Dito ay may mga kalalakihan na nag-iinuman na tila walang pakialam sa paligid, ang kanilang mga tawa na parang mga ungol ng mga hayop sa gubat. Hindi nila nakikita si Mateo dahil naghubad siya ng damit at nagtira na lang ng bahag. Kaya mistulang siya ibahagi ng kadiliman na parang balat ng isang halimaw na sumasakop sa kanyang katawan. Habang lumalapit siya, narinig niya ang usapan sa 6 na naroroon na nahati sa 2 grupo, usapan na puno ng mga tawa tungkol sa dugo ni Diego, na nagdudulot ng galit sa dibdib ni Mateo na parang isang sumpa na sumasabog. Napagtanto niya mula sa kanilang usapan na ang ilan ay balak pumunta sa ibang isla o bayan upang magtago, mga plano na parang mga anino na tumatakbo mula sa liwanag ng hustisya. Nang ganap na niyang nakumpirma ang kanilang kinalaman sa pagkamatay ni Diego, naramdaman niya ang pag-apaw ng damdamin, isang galit na parang dugo na nagbababa sa kanyang mga ugat, handang sumabog sa anyong hindi na tao. Isang malakas na boses ang nagpahayag na walang dapat ikabahala dahil walang nakakita sa kanilang ginawa, boses na parang tawa ng mga demonyo na nagdudulot ng mga imahe ng mga sugat ni Diego sa isip ni Mateo. Ang galit at pagnanasa ni Mateo para sa hustisya, para sa kanyang kapatid ay nag-umapaw, na parang isang ilog ng dugo na hindi na mapipigilan. Pagkatapos iniisip niya ang susunod na hakbang. Ang kanyang pag-atake at pagtakas habang tinatanaw ang paligid kung saan siya daanan na parang mga ugat sa gubat na handang maging landas ng kamatayan. Sa sarili niya ay iniusal, tatapusin ko kayong lahat rito, panata na parang sumpa na sumasabog sa kanyang lalamunan. Habang mas lumalapit siya at nang mamataan niya ang hindi alintana ng mga tao, sa kanya inumpisahang umatake ng mabilis at tumpak, isang atake na parang kidlat mula sa dilim, ang kanyang mga kuko na tumataga sa unang salarin na parang papel, ang dugo na sumasabog na parang ulan ng kamatayan. Nagdulot ito ng kaguluhan, nagpulasan at nagtakbuhan ng karamihan, mga sigaw na parang mga daing ng mga kaluluwa, na nag-ietso sa gabi na parang awit ng impyerno. Habang ang natira ay natakot at nagmamadaling pumasok sa kanilang mga bahay, na nag-iiwan ng mga pintuan na sumasara na parang huling hininga. Iniwan si Mateo na nag-iisa, ngunit puno ng tiwala at kaalaman sa kanyang misyon na parang isang digmaan sa dilim, kung saan ang bawat hakbang ay hakbang palapit sa hustisya. Si Mateo ay nasa isang mahigpit na sitwasyon. Akala niya ay patay na ang kanyang kalaban kaya't lumusob siya patungo sa palayan para tiyakin. Palayan na parang isang bukirin ng mga bangkay, puno ng mga tanim na sakop ng dilim. Ngunit siya ay huminto nang biglang may humarang sa kanyang isang lalaki na may dalang baril, isang baril na kumikinang sa buwanang liwanag na parang isang ngipin ng demonyo. Pumutok ang baril at tinamaan si Mateo sa dibdib, ang tunog na parang isang daing mula sa impyerno, na nagdudulot ng pamamanhid sa kanyang katawan na parang yelo na sumusunog. Bagaman naramdaman niya ang pamamanhid sa kanyang katawan dulot ng lakas ng bala, hindi ito naging dahilan upang siya ay sumuko na parang isang sundalo sa digmaan ng dugo. Pinagpatuloy niya ang laban, pinilit niyang sugurin ang lalaking umatake sa kanya, ang kanyang mga paa na mabilis na parang mga anino sa gabi. Kahit pa meron pang umatake sa kanyang likuran gamit ang itak, isang itak na tumataga sa kanyang balat na parang mga kuko ng isang halimaw. Laking gulat niya nang mapansin niyang wala siyang sugat o kahit na anong dugo, napagtanto niya na ang pamamanhid ay epekto lamang ng bala, epekto na parang isang sumpa na hindi nakakapatay ngunit nagpapahirap. Sa purong determinasyon, inalam niya kung sino ang tumaga sa kanya at natuklasan niya na ito ang kanyang puntirya na buhay pa pala, buhay na parang isang demonyo na hindi namamatay. Inakala niyang imposible ito. Parang kusa na may siyang buhay na hindi natural na nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Habang nagpaplano siya para sugurin ito, isang anino mula sa dilim ang mabilis na pumuksa sa kamay ng kalaban. Ang aninong iyon ay walang iba kundi si Rafael, ang kanyang ama, na lumitaw na parang isang multo mula sa gubat. Ang anyo nito bilang aswang ay kapansin-pansin,
Mas matindi pa kaysa kay Mateo, may maapoy na galit sa kanyang mga mata na parang apoy mula sa impyerno, at mga pakpak na dumadampi sa hangin na parang mga balat ng mga patay. Plano nitong protektahan ang kanyang anak sa anumang paraan, plano na parang isang sumpa ng pagmamahal sa gitna ng dilim. Sinabi ni Rafael na siya na ang bahala sa mga kalaban. Sinabi niya sa kanyang anak na huwag na itong mag-alala, hindi siya sumadya upang palakihin pa ang pagiging aswang ng anak, ngunit upang ipaintindi ang tunay na kalagayan at ang pagmamasid niya mula sa malayo ay dahil sa pagmamalasakit. Pagmamalasakit na parang isang yakap mula sa dilim. Sa pagkakataong iyon, nagdesisyon si Rafael na akuin ang lahat ng responsibilidad. Siya na ang gagawa ng maduming trabaho para protektahan si Mateo mula sa masalimuot na sitwasyon, trabaho na parang isang digmaan ng dugo at anino, kung saan ang bawat patay ay hakbang palapit sa kapayapaan. Pagkatapos ng madamdaming pahayag ng ama, sumunod si Mateo at iniwan ang lugar, ang kanyang mga paa na mabigat ngunit buo ang loob. Nakausap niya si Mang Tomas tungkol sa mga pangyayari at napaalalahanan siya kung paanong laging nagbabantay ang kanyang ama, isang bantay na parang anino sa gabi, hindi nakikita ngunit laging naroroon. Nang sila'y muling makabalik sa kanilang tahanan, sinalubong sila ng kanyang nanay Clara na halatang puyat sa pagpupuyat at pag-iyak, mga luha na parang ilog ng kalungkutan na hindi natutuyo. Ikinuwento ni Mateo ang tungkol sa kanyang ama na siya namang sumalo sa responsibilidad na sugpuin ang mga kalaban para sa hustisya ni Diego, hustisya na parang dugo na mabayaran ng dugo. Habang nag-uusap sila, pumasok si Rafael na nababalot ng tuyong dugo, dugo na parang pintura ng kamatayan sa kanyang balat, na nagdudulot ng amoy ng bulok sa hangin. Niyakap siya ni Mateo at maging si Clara ay lumapit, ang kanyang mga kamay na nanginginig na parang hawak niya ang nakaraang mga sugat. Ito ang sandali ng katotohanan, isang sandali na parang isang pinto sa langit na nagbubukas sa gitna ng impyerno. Ipinahayag ni Rafael ang kanyang nararamdaman mula pa noon nang naghiwalay sila ni Clara, paggigiit niya na maging tao, kahit na saan yun ang aswang, na parang isang panata na hindi nabubunot sa kanyang puso. Nagtapos ang lahat sa kapatawaran na parang isang dasal na sumasabog sa dilim, nag-iiwan ng liwanag sa kanilang mga mukha. At bagam kailanman ay hindi nagkaroon ng ibang pamilya si Rafael, ipinabatid niya na ang tunay niyang pamilya ay sina Clara at Mateo, isang pamilya na pinagbuklod ng dugo at sumpa, ngunit napanatili ng pagmamahal. Ang mga kaganapan ay nagturo ng halaga ng pagmamahalan at pag-unawa, kahit gaano pa man katindi ang mga alitan o kaibahan ng kanilang mga anyo at estado, pagmamahal na parang isang ilaw na hindi namamatay sa unos. Pagkatapos ng libing ni Diego, nagkaroon si Mateo ng balak na sabihin sa pamilya na isa rin siyang anak ni Nanay Clara. Pero sa huli, mas pinili niyang manatili na lang kung saan sila ngayon, natakot siyang baka mag-iba ang takbo ng mga bagay-bagay kapag nalaman ang buong katotohanan na parang isang sumpa na maaaring magdala ng higit na dilim. Kahit na nagdaan sila sa isang mahirap na panahon ng pagdadalamhati, naroroon pa rin ang pag-asang bumabalot sa kanila, isang pag-asa na parang bituin sa gabi, maliwanag ngunit malayo. Kaya si Nanay Clara ay pumayag na manatili na lang sa kasalukuyang sitwasyon, mahirap itong isipin pero tila nakatakda na talaga to. Sa aking pagnilay-nilay, kitang-kita ko ang katatagan ng tatay ni Mateo. Mukhang namana ni Mateo ang tibay ng kanyang ama at naging mabuting tao siya, dahil dito, tibay na parang bakal sa gitna ng apoy na nagpapanatili ng liwanag sa dilim. Nakakalungkot dahil hindi natin nabigyang pansin ang buhay ni Tatay Rafael sa kwento. Bagaman siya ay kilala bilang isang aswang, hindi maikakaila na may puso rin siyang nagmamahal katulad ng kay Nanay Clara, puso na parang isang kandila sa gitna ng bagyo, hindi namamatay kahit sa unos. Kahit na pinaramdam ni Nanay Clara ang kanyang pagmamahal kay Mateo, may kasalanan pa rin siya sa pagtatago ng katotohanan, kasalanan na parang isang sugat na hindi gumagaling na nagdudulot ng mga luha sa gabi. Sa umpisa pa lang, kahit na ang unang asawa niya ay aswang, dapat ay natutunan niyang tanggapin ito kung tunay ang kanyang pagmamahal. Pero marahil ang mga payo ng iba ang humadlang dito, kaya nangyari ang ganon, payo na parang mga tanikala na humihigpit sa kanyang desisyon. Hindi ito madaling desisyon. Ang talikuran ang sariling anak. Iniisip ko kung paano niya nagawang ipaubaya na lang si Mateo sa iba, pag-iwan na parang isang sugat sa kanyang dibdib na hindi nabuburi. Gayunpaman sa bandang huli, siguro'y tamang ginawa ni Nanay Clara ang lahat upang mapalaki si Mateo ng maayos,
maayos na parang isang puno na lumalaki sa gitna ng gubat ng mga sumpa. Sa ngayon ay nagsisisi na siya at natutunan na rin niya ang kahalagahan ng katotohanan, katotohanan na parang isang ilaw na nagliliwanag sa dilim ng kanyang mga pagsisisi. Kung tutuusin, wala namang kasalanan si Mateo sa lahat ng ito, walang kasalanan ang dugo na hindi niya hiniling, ngunit ginamit niya ito para sa mabuti, para sa hustisya at pag-ibig. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ako si Alex, anak ni Mateo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway may napulot kayong aral sa aking istorya. Aral na ang dilim ay hindi laging kalaban, minsan ay ito ang nagbibigay ng lakas upang harapin ang liwanag.